1 month na wala tayong Friday service. So nakakamiss ang karoon ng service. So let's pray muna before we start our gawain pa sa oras na ito. Father God, we thank you, Lord, for your goodness, oh God, sa mga nakarang araw, Lord God. Thank you, Lord, for your faithfulness unto us, oh God. Hallelujah. We continue, Lord, to worship you and adore you, Panginoon. And Lord, as we start our Friday service, oh God, continue, Lord God, to seek our hearts, oh God, seek our life, Panginoon. And Lord, let our life be a testimony, Panginoon, sa bawat tao, Lord God. And Lord, forgive us, oh God, kung nanyaman na po din nakita mo, God, itibiyag me, Lord God. We ask for forgiveness, oh God. And Lord, as we worship you tonight, Panginoon, be with us, Panginoon, sa aming gawain, Lord God. Ganoon din po, Panginoon, yung mga nakikinig online, oh God. We pray, Lord God, na kung sino man, Panginoon, yung mararating, Panginoon, ng servisyo ito, Panginoon, na we pray that they will be blessed, Panginoon, and Lord, they will feel your presence, oh God, at this moment, Panginoon. We continue to bless you, Lord God. Bless every song, oh God, na amin po na-prepare, Lord God. Bless the word, oh God, na amin po maririnig, Panginoon, sa gabi ito, Lord God. We continue to worship you and adore you, Lord God. And we give you all the glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! We give you glory. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, nagre-bless ako sa buhay mo. Yan, sa kabila ulit, kapatid, nagre-bless ako sa buhay mo. Dahil ginagamit ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa awitin natin, my life is in you, Lord. Amen. Hallelujah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. And my hope is in you, Lord. In you is in you. Sing once again. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. And my hope
Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Oh, Most High. Hallelujah, Lord is my power, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, help me, Lord, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Sing once again, for the Lord is my tower. Lord is my tower. Hallelujah. And He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Hallelujah, once again. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Hallelujah. Bakit ito sinabi underneath our feet? Kasi talunan na siya. Amen? Dahil tayo mga anak ng Diyos, kayang-kaya nating ma-overcome anuman ang plano ng kaaway. For God is with us. Who can be against us? Hallelujah. Lord, tonight, we are thirst in your presence. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, we want, oh God, to feel your presence. Hallelujah. Work in us tonight, Holy Spirit. Fill our empty vessel. Fill our hearts. Hallelujah. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence, and my soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. Sing with all your heart, Lord, I thirst for you. I thirst for you. I long to be in your presence, and my soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Sing once again, Lord, I thirst for your presence tonight. Hallelujah. Oh, Lord, I thirst for you. And I long to be in your presence, and my soul will wait on you. Father, draw
Lord. Gawin po nating panalangin ang chorus niya. Gawin po nating panalangin ang ating mga puso. Hallelujah. In the beauty of your holiness. Oh Lord, tanggapin mo ang panalangin ng aming mga puso sa oras na ito. Hallelujah. Almighty God, in the beauty of your holiness. Hallelujah. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. In the beauty of your holiness. In the beauty of your holiness. Oh Jesus, we truly thirst for you. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you praise and we give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Oh, to you alone all the glory, all the honor. We magnify your name, oh God. Oh, we praise your name, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. We worship you, Lord. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. 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 Yes, oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We worship you, Lord God, because you are holy, you are mighty. You have conquered the death, Lord God. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, for this night, oh God, that we have come into your presence, Panginoon. And Lord God, ikaw po, Panginoon, ang siyang gumalaw sa bawat isa sa amin, Lord God. Let your Holy Spirit flow within us, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw po ang gumalaw, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito ngayon, Panginoon. At sa mga nasa online, oh God. Iparamdam mo, Panginoon,
ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Iparamdam mo, Lord God, kung gaano kami kaimportante sa iyo, O God. Lord God, na kami nagpupuri, sumasamba, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Maraming salamat, Lord God. Ikaw lamang po ang siyang may tataas, may tatanghal sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 So, maaari na po kayong umupo, mga kapatid. Welcome back sa ating Friday service. Matagal din tayong hindi nakapagkita-kita sa ating Friday service. And we are glad at praise God dahil nai-resume ulit yung ating Friday service ngayon. At sa past year, 2025, sino dito yung naka-experience sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. At sa year 2026, alam naman natin na patuloy pa rin na ipinapakita, ipinaparamdam ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kabutihan sa ating buhay, mga kapatid. So, alam naman natin na yung pagmamahal ng Diyos ay walang katulad, di ba? Na walang hinihinging kapalit. Awan iti daw-dawatan nga kasukat na kuma, di inted na nga ayat kanya tayo ni Apo. Dita di mako na nga unconditional love, di ba? Na walang kondisyon yung kanyang pagmamahal sa atin. At ipinakita naman ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, di ba? John 3:16, sino makin kabisado? Diba? Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Diba? Na for God so loved the world. Yung sinasabing world dun, hindi yung daigdig na dati pagtaktak diran tayo, kundi yung world na sinasabi doon ay tayo mismong kanyang mga nilalang. Diba? Dahil mahal niya tayo, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At yes, na-experience natin yung pagmamahal ng Diyos. But paano naman natin maipapakita yung pagmamahal natin sa Kanya? So that is our topic for tonight. How we show our love for God. And ti Diyos kat sa pulen namot iti panagayat tayo kenkwana. Yes, sabihin na natin unconditional yung pagmamahal ng Lord sa atin. Hindi niya naman hinihingi yung pagmamahal din natin sa Kanya. But as His children, di ba, parang may responsibility din tayo na ibigay, mahalin natin ang ating Panginoon. At sa text natin, masapulan tayo kakabsa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Unanata, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kunanata. Yes, that is in Old Testament, but meron ding nasulat yan sa New Testament. Mark 12:30, yan. Kaparehong kapareho, di ba? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Yan pala yung pinakaunang commandment ng Panginoon na nasulat noon pa 1,000 years ago bago nasulat itong Mark 12:30. So, paano nga ba natin may papakita yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Number 1 is put God first in our heart. Deuteronomy 6:5, di ba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sabi doon, love the Lord your God with all, lahat ng yung buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So, doon natin may papakita how. Mabalin, jay panagserbi tayo kenkwana, jay panagaramid tayo iti naimbag. Yeah, that's part of showing
our love to God. So yung on how to put God first in our heart, we must have first a priority. Letter A, priority, di ba? Example dito yung mga mag-asawa na, yung may mga asawa na it is your priority to make your spouse happy, di po ba? Amen? Ang kupaya mo, tawan asawak. Di ba? It is your priority to make your spouse happy or content. Na makontento kung ano yung meron kayo. No, Jay, pa nagbibagam iti I love you, makaparagsak ken ko na, edi gawin mo to or sabihin mo sa kanya araw-araw. Di ba? Ganon din yung, ang ating Panginoon na di simple nga panangibaga tayo nga I love you Lord is nakakapagpasaya na ng puso ng ating Panginoon. At pangalawa doon sa put God first in our heart is we have to take care of the things that are important to Him. Na pangalagahan natin yung importante din sa ating Panginoon. Diba? Doon sa may John 3:16, sabi doon, God loves the world, for God so loved the world. So, God loves the world, God loves His people and His creation. Kaya niya ipinadala ang kanyang anak na si Hesukristo. Na yung kanyang nilalang, di ba, nung first, yung day of creation is, di ba, nagragsak ni Apo, di ba? Yung sinabi doon na naragsak iti puso na nga makita dagay good things nga inaramid na. But simbrak iti basol kat naiya dayo di relasyon iti tao iti Diyos, di ba? But hindi doon nagtapos yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin mula doon sa kasalanan na dumating sa buhay ng mga tao. At yun din yung magiging mission natin or yung ginaitid kanya tayo kini Apo nga we should take care of the things that are important to Him. So mahalin din natin ang mga tao. Diba? Mahalin din natin yung mga kaluluwang nawalay sa Panginoon. Paano natin may papakita yung pagmamahal natin sa mga tao? Number 1 is share the gospel. Diba? Sabi doon sa may Matthew 28, verse 19 to 20, yun yung Great Commission na we should preach the gospel to all the nations and make them disciple. Diba? Na hindi lang yung pag-attend every Sunday, every Friday, every prayer meeting yung gagawin natin sa church na ito. Amen ba? Na tayo ay lalabas, tayo ay mag-share ng words of God sa mga tao, sa mga nagugutom sa salita ng ating Panginoon. Muyo kakabsat, ada iti nakakwento nga pastor datay, kunana, nagrigat, hanga nalaka iti agserbi ti Diyos. Hanga nalaka nga mapan kadagiti tattao. Ta iti tao gamin natangken ti ulo da. Ngem, gapu tay ayatak isuda. Gapu iti panagayat ko kini Apo. Gapu iti panagayat ko iti ministry nga impain na kanya. Ket aramidak daytoy. Kunana, ipastor nga nakakwento haktatay. So, kung minamahal din natin ang mga tao, minamahal natin yung mga relatives natin, yagiti kakabagyan tayo, mahal natin ang ating mga kaibigan, at nakikita natin na parang kulang yung, di kasla kurang itibiyagda, we should have the urge to share the gospel of the Lord unto them, kakabsat. And then, next step, pag na-sharean mo ng gospel, syempre, invite mo na rin sila sa church. Diba? Na hindi lang doon sa labas. Kasi tayo naman, bilang anak ng Diyos, medyo limited din yung kaalaman natin, di ba? Kaya pag in-invite natin sila sa loob ng church, doon ay mas ma-feed sila ng salita ng ating Panginoon. Amen ba? At
wala dyan sa sinulat ko, pero parang may naisip ako kanina na kung paano natin ipakita yung pagmamahal natin sa tao, ay turuan din natin silang sumamba sa ating Panginoon. We must lead them into worship. Diba? May nabasa nga ako kanina, you can't lead worship well if you don't deeply in love with the people. Parang ganon. Pag hindi mo sila mahal. Kasi nga, iba kasi yung personal worship, iba rin yung naglilid ka ng worship. Yung personal worship is yung personal, ikaw mismo tsaka ang Panginoon ay wino-worship mo siya. Pero yung ikaw yung naglilid ng worship ay mahirap yung maglid ng worship. Pero dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon ay nakakaya natin, di ba, maglid ng worship. So, kapag mahal din natin ng tao, turuan natin silang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So, kahit wag mo nang ilagay dyan. Amen. So yan, we should take care of the things that are important to Him, mga kapatid. Kung importante sa atin yung mga kaibigan natin, importante sa atin yung mga kapamilya natin, ay oray limited ti ammo tayo, kat no amumot di John 3:16 nga i-share, kat i-share mo, di ba? Kasi faith comes from hearing and hearing of the word of God, di ba? Kahit isang bersikulo lang yun, kung yun yung alam mo at yun yung ibinigay sa'yo ng Panginoon na i-share mo, magiging powerful yan, kapatid. Hindi lang yan parang simpleng salita, kundi aggaraw iti nasangton nga espiritu, iti data nga tao nga shesheram kakabsat. So that is the first one, mga kapatid, that we should put God first in our heart. Kung paano natin maipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon. And the second one is to obey His commandments. John 14:15, anong sabi doon? If you love me, obey my commandments. Ba, napakasimple. If you love me, obey my commandments. Yan yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Noy, ayatandak. Akit surutam nga rod, no niya digi commands ko kanyam. Amen? Diba, maraming mga tao na, ayatakmat ni Apo, inaldawak nga da church, mangmang tadakmat ti apagkapulok. Yes, that is part of His commandments, diba? Na maipakita ijay. Kas ko na dyan ti sarita na kat, hanyong aliwayan iti agtitipon, hanyong wag nyong kaligtaan ang dumalo sa mga pagtitipong ito, kuna nangarajay. So that is a part also of the command of the Lord. Diyan nasusukat yung pagmamahal din natin sa Kanya, mga kapatid, na we should obey His commandments. Di ba? Hindi na useless di panagsapli-saplit mo ti bukot mo, useless di panagapro-apros mo iti nyalita. Nagsimple lang di imbaga ni Apo nga, no ay ayatan tayo isuna, ket surutan tayo, no nyaman dagiti impaulog na nga command kanya tayo kakabsat. Amuyo ka di kakabsat nga iti iti Israel, iti panakadadaal ken panagrigrigat da, ket gapo iti handa nga panagsurot or disobedience da. Kakabsat. The cause of people's Israel's sufferings and destruction is because of disobedience. Di kini Moises, manulang nga days dapat nga makasirak da di paradise kat imabot dati 40 years, di ba? Because of disobedience. Handa nga nagtangken gamin iti ulo da kakabsat. So ano yung mga commandments na kailangan nating gawin to show our love to God? Letter A, love one another. Diba? John 13:34. Sabi diyan, so now I am giving you a new commandment, love each other just as I have loved you. You should love each other.
So we should love one another, hindi love one and another. Sa bali di jay. We should love one another. Mahalin natin ang isa't isa bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So ito yung commandment, isang command ng ating Panginoon na we should love each other because nauna tayong minahal ng ating Panginoon. Kaya kailangan din nating ipakita yung pagmamahal natin sa bawat isa. And the next one is, or yung under ng love one another is love your brothers and sisters. 1 John 4:20-21, sabi diyan, Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. So yan yung isa sa mga command ng ating Panginoon na kailangan nating mahalin ang ating mga kapatid kay Kristo. Either brother or a sister. Na kung ano ito, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Nagdagsan nga paratang di ba no? Yung baga mga ay atak ni Apo, ngam ni sister mo ko, manjak kayat data nga kadkadwata sumanao. Manjak kayat nga kadkadwata ta nagchismosa. That is, sinasabi niya, you are a liar. Di ba? Sino ti may mga yat nga mabagaan nga sinungaling? Wala, di ba? Ayaw nating masabihan ng silungaling. So, kung minamahal natin ng ating Panginoon, ay mahalin din natin yung ating mga kapatid noon. Nyaman iti karakter na, nyaman ti attitude na. Ay kat, nung makita mo't nga kasla sumobsobra, akat adamat ti karapatam nga mangikorek kanya na in private, ha? I-correct mo. That is love, di ba? Nadiyan, yun. Tapos sa JJ, secret love, yun, nalipatak pa yun. Yun, open rebuke is better than a secret love, di ba? Open, mga open nga dyan, ti public, open nga, open ka nga mang rebuke kanya na, nga nasaya at nga panangi-correct mo iti karakter na no, madiman, Jodeji ko na nga open rebuke nga, kesa secret love, di ba, kakabsat? So that is the the first one, love your brother and your sisters. And another one, ato itin karirigatan siguro nga aramidan tayo. Number 2 is love your enemies. Sabi dito, Matthew 5:44. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Noong nabasa yon di Old Testament kakabsat, and Exodus sa ajay nga, dati ko na nadya nga, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? About di panag-revenge di jay nga, kung nanamot ni Apo Jesus, because that is the Old Testament, dati ko nyo yung New Testament, but I tell you, love your enemies, pray for those who persecute you. Ba, no, agbibuya tayo ti pelikula, o sa saranda pa yung ngalin niya nga, buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Kuna na de. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba? But because of the love of God for the people, ay ginawa niya ito. Sinabi ng Panginoong ito na mahalin natin ang ating mga kaaway. At ipag-pray natin sila. But yung prayer naman na, Lord, dati amamok at inapaapanak. Lord, maitibkul ko masuna. That is the wrong prayer. That is cursing, hindi praying, mga kapatid. So dapat yung maging prayer natin sa kanila is, Lord, hindi yung para sa kanila, kundi yung para sa atin din na, Lord, bigyan mo ko ng pusong mapagpakumbaba. Na kahit ano man yung ginawang masama ng taong ito, ay bigyan mo ko ng puso na mapagpatawad.
tulungan mo akong patawarin ang taong ito at tulungan mo rin siya na makapagbago ng kanyang buhay. Mga ganong mga prayers, mga kapatid. So that is the example nga we should also love our enemies, mga kapatid. Diba? Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, command niya yan. So, amin nga nangap-apa kanyayo or din nakap-apayo kat ikarkararagyo kabsat in a good way, mga kapatid. Diba? Huwag niyong sabihin na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Then the other one, number 3, the third one is love your pastors and leaders. Hebrews 13:17, sabi doon, obey your spiritual leaders and do what they say. O, nakasurat di kakapsata, obey your spiritual leaders. No kunan ni pastor nga inka sharan ni kastoy ije balayda ket kalooban mat ni Apo akat tulnugan tayo kakabsat niya. Dahil nakalagay dito, obey our spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls. So, yung trabaho naming mga pastor ay yung tingnan din yung bawat kaluluwa ng mga tao, no? May adayusunan, no? Sa bali or ways nan kat medyo lumilihis na kay Lord. Yun yung mga trabaho naming mga pastor nga kanayon da kayo nga palpalagipan kakabsat, kanayon da kayo nga ipagpipray mga kapatid. Because they are accountable to God. Sabi dyan, watch over your souls and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. So bigyan nyo ng rason ang anyong mga pastor na gawin ang trabaho nila na may kagalakan, mga kapatid. Haan nga jay natangkan ti ulo. Yeah. And that would certainly not be for your benefit kung na jay nga hanga makabenefit ka niya yung kakabsat no jay agtangtangkan lang ti ulo ti aramidan tayo, di ba? So we should give the reason nga aramidan dagiti papastor iti trabaho da nga naragsak kakabsat. Amen. And also sa may 1 Thessalonians 5:12 sabi diyan, dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. So, mga kapatid, kung we should honor our pastors, our leaders. Kung oray hanga pastor kakabsat no iso nakat leader iti church or leader iti cell group, we should honor them, mga kapatid, because they are sila yung mga leader natin sa trabaho ng ating Panginoon, mga kapatid. So that is the steps kung paano natin may pakita yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo, no? Yung una, put God first in our heart. Na sa lahat ng bagay ay dapat mauuna ang Panginoong sa ating mga puso, mga kapatid. And pangalawa is to obey His commandments. Na kanayon tayo nga agtulnog kakabsat, ngunyaman, dagiti command ni Lord kada tayo. Yes, nga 100%, I admit nga not all nga command in the Bible ket maaramid tayo 100%. But we should ask the Lord for the strength na gawin natin ng tama at masurutan or or maobey tayo kakabsat dagiti commandments ni Lord kada tayo kakabsat. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang pagpapakita po ng ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa salita, haan lang iti sao, kundi higit sa lahat sa ating mga araw-araw na gawa, desisyon at pananampalataya, mga kapatid. Ngahan lang agbabaan iti sao, kundi iti inaldaw-aldaw nga aramid tayo, iti desisyon tayo tibiyag, kun babaan iti pananampalataya tayo kakabsat.
At kapag namumuhay tayo ayon sa kanyang mga aral, mga kapatid, naglilingkod sa kapwa ng may malasakit at nagtitiwala sa kanya sa bawat yugto ng buhay, tunay nating naipapakita ang ating pagmamahal sa kanya. Na nusurutan tayo dagiti adal iti sa sauti apo ket ijaymot nga maipakita iti panagayat tayo kanya nakakabsat. At sa pagmamahal natin sa Diyos, mga kapatid, mas napapalapit tayo sa kanyang layunin. At napapanatag ang ating pagkatao. At nagiging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig sa mundo. Mga kapatid, na hindi lang dapat tayo yung nakakaranas, nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos, kundi maging daluyan din tayo ng kanyang pagmamahal sa iba pang mga tao, mga kapatid. So, dawatak man iti kakabsat nga tumakder. And we will sing a song and let's declare our love unto God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Are your dwelling places, thirsty, I come after you. Yes, Jesus. Jesus, my joy, my reward. Your love restore me, my soul. I'm yours and you are mine. And From my heart a song let's declare this. rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you.
Yes, Lord God. Thank you, God. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. My heart will follow. Let's declare this with our mouth. I love you, Lord. I love you. We love you, Jesus. Magnify. Will follow only after you. Oh, yes, thank you, God. And my heart will follow only after you. We follow you, Lord. And my heart Will follow only after you. Yes, oh God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness to us, Panginoon. And Lord God, no words can fathom, Panginoon, how much you deserve to be adored, Panginoon, to be worshipped, Lord God. Hallelujah, Lord God. Our words cannot express our love to you. But Lord God, we love you so much, Panginoon, na kami naglilingkod, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon. Naglilingkod kami sa iyong simbahan, Panginoon, because we love you, Lord God. We love the work that you have given to us, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. And Lord God, patuloy po, Panginoon, na bigyan niyo kami ng kalakasan, O God, na masunod lahat ng iyong mga sinasabi sa amin, Panginoon. Hallelujah. Na matupad namin, Panginoon, kung ano man, Lord God, yung gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin, Lord God. Panginoon, maraming salamat, O Lord God. Naway bigyan niyo kami, Panginoon, ng marami pang kaalaman, Lord God. Hallelujah. Wisdom and knowledge, Lord God. I pray, Panginoon, na mas malapit pa po, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Lord God, we pray, Panginoon, na in every day of our lives, Panginoon, ay ikaw po ang siyang nangunguna sa puso namin, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat ginagawa namin, Lord God, naway ikaw po ang siyang makita, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga trabaho, Panginoon. Sa iyong ubasan, O God, naway, Lord God, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat miyembro, ang bawat leaders, Lord God, ng church na ito, Panginoon, na siyang ginagawa, O God, yung kagustuhan mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tulungan niyo kami, Lord God, na marating, Panginoon, ang bawat sulok, Lord, ng lugar na ito, Panginoon, to share your gospel to the people, Panginoon. Lord God, we pray, Lord God, for our Project Noah, O Lord, na siyang ibigay mo sa amin, ipagkaloob mo sa amin ito, Panginoon, because we need this, Lord God, to reach the people, Panginoon, na siyang nagugutom, nauuhaw ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpatuloy, Lord God, na mag-bless sa bawat isa sa amin, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malagpasan, Lord God, kung ano man yung mga pagsubok na siyang kinakaharap ng bawat isa sa Panginoon. Bigyan niyo kami ng kalakasan, Lord God. Hallelujah. Lord God, lead us not into temptation, Panginoon, Lord God. But Lord, give us, Lord God, the strength, Lord God, to conquer all trials, all problems, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mahal ka po namin, Lord God. And Lord God, ikaw po, Panginoon, ang siyang magpatuloy, Panginoon, na mag-bless din, Panginoon, sa bawat pamilya namin, Lord God, na hindi pa nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, naway, Panginoon, gumamit ka, Panginoon, ng iyong servant, Lord God, to reach these people, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. Ikaw po ang siyang aming itinataas, pinapupurihan, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen and amen and amen and amen.
Good evening po. Dito na tayo sa favorite ng lahat. Ang giving. Sa Deuteronomy 15 verse 10, sabi dito, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Favorite ng lahat to, pero hindi lahat ng nagbibigay ng tulong maganda ang motibo. Sa labas, marami ka pa rin maririnig na meron pa nga, balik po tayo sa store dahil bagsakan po siya ng maraming kwento. Sari-sari store, sari-saring kwento rin siya. Madalas maririnig mo doon yung mga oldies pa naman na hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila yung, ay, Gina, itulong ko kanya na hindi tatakas Jay kanya. Mga ganyan. Na, hindi na maganda yung motibo ng pagtulong kasi panunumbat na siya. Ada pinangag ko na, sige, ikam tanu, ada pagbabainan na. So, hindi na siya maganda. But praise God, tayong mga Kristiyano, sinuraan tayo ng Lord na magbigay na bukal sa loob natin. Ayun lang po. Yes, let's pray. Our Father in heaven, we bring our tithes and offering, Lord, as an act of worship. Multiply them, Lord, and spread your love. Bless us, O Lord. Turuan mo kami, Lord God, na mas maging tapat pa at mas maging mapagbigay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nasa live po, meron po tayong online giving. Rangay Bank 1452-55194. Ulitin ko po, Eternal and Divine Church of Christ, Rangay Bank. Nakapin po ito sa Facebook natin, 1452-55194. Sa GCash po, meron din po tayong 0998-854-2040 sa ating GCash ng ating treasurer. Amen. Praise God. Sino na bless po sa Word of God? Magsabi na Amen. Ano tayo ngayon? Maaga-aga tayo dahil first natin to. Yung mga kasunod, ano natin to. Amen? Sinong palakpakan naman natin ng Lord? Amen? Na-bless ako doon sa share din ni Pastor Bal, tsaka nag-jive sila ng kanilang, ang tawag doon, verse. Amen? Pakilagay mo nga ulit, Raymark, bago tayo mag-closing prayer. Deuteronomy 15:10. Tama? 15:10. Yan, sabi niya, basahin natin. 1, 2, 3, go. Give generously to them and do without grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to. Amen. So pag nagbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kung titignan mo, lahat ng ginagawa natin, it's all about fruit, hindi result. Doon ako na-bless sa word din ng Lord. Magkakasama kami kanina mga pastor eh. Shinare ito na isang pastor. Sabi niya, yun ang hindi ko makakalimutan. Sabi niya, tayo mga Kristiyano, it's not about the result. It is about the fruit. And that is right. Bakit sinabi ng Lord na magbigay ka generously without grudging heart? Because it is the fruit. Bakit sinabi ka na love one another? Because of the fruit. Kasi pwede kang gumawa ng resulta lang ang gusto mo, pero iba ang gusto ng Lord. The Bible says it is the fruit. Kaya ako yun yung binitbit ko kanina. Sabi ko bakit lahat ng bagay na meron tayo ginagawa natin sa Lord, it is about the fruit. So ang gusto ng Lord yung resulta. Kaya sabi niya, love one another. Para ipapakita natin. At the same time, love your enemy. Mahirap talaga yon, pero alam mo, may bunga yon. Amen. Matututo ka talaga magmahal. Sabi nga nila, paano mo malalaman na nagmamahal ka? Pag mahal mo na, yun ang aaway sa'yo. Pag naipapanalangin mo na yung mga tao, nagpa-persecute sa'yo. Amen? Kaya magmahalan tayong lahat. Amen? Let's carry each other's burden. In prayer and in help. Sabi nga ng Bible, what is good pag tayo mismo, sinasabi natin, go in peace, pero wala ka namang tinutulong. Nasa James yun eh. Paharap nga ako cellphone ko bago tayo mag-closing prayer. Gusto ko lang i-share sa inyo to.
bago tayo mag-end. Ano sabi niya? Lagay mo, Brother Raymark, sa James 2:14-17. Before tayo mag-closing prayer. Praise God. Nakaka-bless yung word ng Lord ngayon. Amen. Tama yun eh. Si Lord, unconditional yung love. Pero tayo, paano natin ipapakita yung love natin? At ganoon din sa kapwa natin. At tumatak sa akin yung love one another. Sabi niya, basa, 1, 2, 3, go. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but have no deeds? Can such faith save them? Verse 15. Sabi, suppose a brother or a sister without clothes or daily food. Kung may nakita kang kapatid na merong pagkain, ay walang madamit at saka walang pagkain. And verse 16 sabi niya, if any one of you says, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Ibig sabihin yan, kung may capability kang tumulong, tapos sinabi mo, ala, sige, akit, anos kalat tatibiyag mo, in other words, amen. Parang yan yung sinasabi niyan. In verse 17, tingnan mo na sabi niya, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Kaya maraming tao ang hindi nabibless sa maraming Kristiyano gamin nagimutda. Amen. Amen. Kaya let's carry each other's burden. Parang yan yung sinasabi niya. Balik mo sa 16. Di ba yan yung parang sinasabi niya? Anong mabuti sa ginawa mo na sa... Parang ganito. Pag nagsabi ng problema, kunwari lang, hindi naman niya intention magparinig. O kaya talagang ikaw kinukonvict ka naman talaga ng Lord. Tulungan mo. Tapos ang sabi mo lang, God bless you. I will pray for you. Maganda yun eh. Pero kung ikaw naman may 500 ka, kaya mong hatiin, di ba? At meron ka naman pa, di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? So let's love one another. Amen. Kaya nga lagi, pag may sobra, tatanungin, Lord, bakit ako may sobra? Ako lagi kong tanong sa Lord ngayon yan. Natatakot ako pag marami akong dalawa. Kunwari meron ako may pagpapala ako sa Lord. Kunwari may mga sobra ako, 1,000. Sabi ko, Lord, kumisa ayoko na magtanong sila, nakakatakot to Lord kaya kumisa wag mo munang gagastusin pag may sobra ka. Tanungin mo sa Lord, para saan to Lord? Amen. Amen. Atin niya, ayaw niyo na. Tayo kayo. tayo. Yan. Pastor Bal, dagdag mo yan sa ano. Praise God. Yan yung pinaalala ng Lord sa akin. What good is it? Sabi niya, imagine mo, go in peace. Para mo sinasabi, God bless you. Keep warm and well fed. Pero tama din sabi ni Sister Vernice, huwag tayong magbibigay ng manipulative. Manipulative kasi yun eh. Sige, kamunta na dito pagbabainan na. Mahirap yung ganyan. So dapat yung heart natin, tama. Yung fruit, tama. Amen? Kung maalala niyo yun, that's good, pero hindi yun yung intent mo. Sige, kamunta ni, tanong mabain. Mali yung ganun. Fruit. Amen? Sige, let's raise hand towards heaven. Thank you, Lord. Father God in heaven, maraming salamat sa tinanggap po naming mga salita mo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, na ang pagmamahal mo sa amin ay unconditional. Lord, pagpalain mo ang iyong lingkod na ginamit, si Pastor Bal, Panginoon, palaguin mo pa siya, Panginoon, sa iyong salita, sa kanyang pag-obey, Panginoon, para po, Panginoon, ang naipahayag kanina, Lord God, that you desire that we obey your word. Each and every one of us, Lord God, help us to obey and increase our obedience to you, Lord God. At ganun din po, Panginoon, tulungan niyo po kami magmahal. Panginoon, tulungan niyo po kami magmahal sa aming mga kapwa Kristiyano, sa mga tao po, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala po sa iyo. And Lord, we pray and we ask for strength and courage, Lord, to do and love our enemies and pray to those who persecute us, Panginoon. Lord, we give back all the praises and glory to you. Salamat sa aming mga tinanggap, Panginoon, na mga biyaya, kalakasan, Panginoon, pagmamahal na nagmumula sa iyo. At alam po namin na hindi po namin kayang pantayan ang pagmamahal na nagmumula po sa inyo. But Lord, tanggapin mo ang kakayanan po namin, Lord, para ikay masunod, para ikay, Panginoon, ipakita po namin aming pagmamahal po sa iyo. We thank you, Father God, and help us to give generously, Lord God, to your people and to other people, oh God. We thank you that this church will be used mightily, Lord God, that we can give generously to other people, oh God. We thank you, Father God. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen and amen. God bless everyone sa mga nasa lahat.